mas lalala pa ang gutom ng mga Pilipino sa panahon ni Marcos. Okay? Eto, tingnan po natin ha. Nakuha ko po ito sa post sa Facebook ni Sas. Okay, ang galing talaga nito si Sas. Actually, karamihan ng nako, balita wala na sa mainstream media, walang kakwenta-kwenta ang balita ngayon sa mainstream media. Parang iwas pusoy parati. Purong gusto nilang balita, puro patayan. Pero ito, kay Sas. Thank you Sas, ang galing mo talaga. This graph shows a comparison of hunger incidents of households in 4 areas as per SWS. Okay? Hindi po Duterte ang SWS. Alam nyong lahat yan. Okay? SWS. Kayo na humusga kung kanino yan. This shows the level of hunger during the 3rd March of each president. Okay? Ito yung pangatlong taon sa buwan ng March. Pangatlong taon sa buwan ng March. Bakit po? Very important yan sa usapin. Ito po yung papasok tayo sa midterm election. Okay? March is SWS last survey before the midterm elections. Bahala na po kayo mag-judge. Yan ang sabi ni Sas. Okay? Eto, tingnan natin. Yung dilaw, dun sa mga dilawang tae, eto yung panahon ni Pinoy. Yung green, panahon ni Tatay Digong. Yung pula, panahon ng rebelde. Panahon ni BBM. Okay? Ilan ang hunger percentage nung panahon ni Pinoy sa NCR? 21.7%. Ng panahon ni PRRD, 11.7%. Diba? Busog. Busog ang tao nung panahon ni PRRD. Ngayon, busog sa droga. Panahon ni BBM sa NCR, 28.3%. NCR pa lang yan ha. Nung panahon naman, same thing ha. Sa Luzon naman, sa Luzon tayo pumunta, 14% ang gutom nung panahon ni Pinoy, 10% lang nung panahon ni PRRD, at 24% nung panahon ni BBM. So sa Metro Manila, NCR at sa Luzon, gutom ng panahon. Top ranking ka, Marcos. Ibang klase ka. Eto na, dito nadali ng husto. Sa Visayas, 33% gutom. Alam nyo kung ba't importante ito? Ito yung posibleng balwarte ng mga Duterte. Gutom na. 33% gutom nung panahon ni Marcos. 15% lang nung panahon ni Ninoy at 10% lang ng panahon ni PRRD. Sa Mindanao, eto, mas gutom nung panahon ni Pinoy. Hindi ko alam anong ginawa mo nung panahon mo, Pinoy. Bakit ginutom mo taga Mindanao? 6% lang ang gutom nung panahon ni PRRD. At nung panahon ni Marcos, 27%. May kwento ko sa inyo. Noong mag-e-election pa lang, marami sa inyo galit na galit sa akin at kay Banat Bay. Galit kayo sa Banateros. Bakit? Minumura nyo kami. Marami sa inyo. Bakit? Bakit hindi namin sinusuportahan si Sara at saka si Marcos kasi sila tandem? Kami po, Sara kami, pero ayaw namin kay Marcos. Minumura nyo kami ng kung ano-ano. Sinasabi nyo hindi kami tunay na DDS. Diba? Tapos, sinabi ko kay Banat Bayan, sabi niya, hayaan mo lang. Hindi ko makakalimutan yung payo niya sa akin. Hayaan mo lang sila. Kasi kung manalo si Marcos, sabi niya, magugutom ang mga Pilipino. Pag nagutom yung mga Pilipino, yung mga nagmumura sa atin, magiging kakampi natin. At ang mumurahin nila, hindi na tayo. Si BBM na. Guaranteed yan. Sabi, antayin mo lang, magugutom ang Pilipino. Nostradamus ata yung kapatid ko. May manghuhula ata to si Banat Bay. 3 years after, gutom na ang Pilipino. 3 years after, yung nagmumura sa amin, kakampi na namin. Ang minumura si Marcos na. Nang katotoo lahat. Alam mo, pag nag-a-attend kami ng rally at nag-i-speech kami, alam mo lagi kong tanong, taas ang kamay ng mga nabudol. More than half ng mga taong nakikinig sa amin nabudol. Taas ang kamay ng mga nabudol ulit. Pangalawang tanong ko, ayaw na kay Marcos. Ay, nagsigawan ng tao.
Halos itaas pati paa. Ganun po nangyari. Ganyan po kabudol si Marcos. Gutom. Isipin nyo ha, third year, baha ang ayuda ni Tambaluslos. Panahon ni Duterte, walang ayuda. Panahon ni Pinoy, walang ayuda. Panahon ni Marcos, grabe ang dagdag bawas sa budget dahil nilagay sa ayuda. And yet, gutom tayo. Saan napupunta yung ayuda? Sa bibig ba ng mahihirap? O sa bibig ng mga kabit ninyong mga animal kayo? Di ba? Hindi ko maidikit. Kung kailan may panahon ng ayuda, mas lalong nagutom ang mga Pilipino. Saan nyo dinadala yung mga, mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga inuutang nitong si Marcos. Saan nyo dinadala tong ayuda? Nagugutom pa. Ako mahihiya na ako sa mga nililid ko kung ganito nangyayari. Parang wala nang silbi, di ba? I mean, ang layo oh. Ang layo pag kinumpare mo kay PRRD. Ngayon, magtataka kayo? Kayo mga bashers, hindi ba kayo nag-iisip? Bakit mahal ng Pilipino si PRRD? Eto, gutom. Huwag kayong tanga ha. Kasi nasolusyonan niya yung gutom. Hindi man lahat. Siya ang nakasolve ng gutom. Parang tao nyo. Kung kayo may negosyo, kung yung mga tao nyo gutom, mumurahin ka niyan. Kung yung tao mo busog, naalagaan, mamahalin ka niyan. Ganyan lang po eh. Bakit? Being a leader, alam mo, malaking trabaho ng leader. Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Ikaw nilagay dyan para tulungan mo yung tao mo. Hindi gutom. Yung blessing, kumakalat sa paligid. Pag kumakalat ang blessing sa paligid, alam mo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Kibuloy eh. May pera Pilipinas eh. Mayaman. Kaya sinasabi niya yung mga proyektong gagawin niya, akala nyo mahirap gawin? Tingnan mo kung anong nakukuha nitong mga nasa kamera. Magkano pera? Computein mo itong mga sinasabi ko, wala pa sa kalahati. Ibig sabihin, kung hindi kurakot, maraming proyekto eh. Tingnan mo yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa Kingdom, sa KOJC. Bakit ganun kaganda? Hindi kinukurakot yung pera eh. Meron po tayong pera. Ang problema, hindi marunong yung leader natin. Nagtataka naman kasi ako sa inyong mga Pilipino, hindi ko po kayo sinisisi ha. Nakatikim na tayo ng maayos kay PRRD. Sana naman natuto na tayo na gusto natin yung ala PRRD. Pero wala tayong sisihan, okay? Magkakasama na tayo ngayon. Basta binabanggit ko lang po sa inyo, ha? Huwag na po tayong magpabudol, okay? Sana suportahan natin ng straight PDP kasi ako naniniwala ako, yung gutom ng Pilipino lalala pa. Bakit? Meron ba silang proyekto? Meron silang significant na ginagawa para mawala ang gutom ng Pilipino? Look at their efforts kung paano nila idiin ang Duterte. Kung ganyang katikas yung mga leader ni PRRD, parang si Torre, yung paano kinidnap si Tatay Digong papuntang Netherlands. Kung ganyan sana katikas, yung gagawin lahat, maalis lang ang gutom ng Pilipinas. Minamahal sana ng taong bayan to si BBM. Pero hindi. Yung efforts nila sa pabahay, sa gutom, sa pagsugpo sa krimen, wala. Kita nyo, full effort sila pagdating. Ipitin ang Duterte, ipitin ang mga vloggers ng Duterte. Next topic po tayo. Ito, BBM. Malapit nang ilaglag si Torre. Ba't ko nasabi yan ito? Tingnan ninyo, ha? Ito, pinost ni Ma'am Ina Mortel. Ayan, ha? Pinost niya. Shinare niya, nakita ko. Dahil ito pinost ni Edwin Zamora. Hindi ko po siya kilala pero ang ganda ng pagkakapost mo dito, Edwin Zamora. Shoutout sa iyo at Ina Mortel. Sabi niya, you never know who to trust. Tingnan mo. Pinagamit na lahat ni Pastor Kibuloy ang jet plane, helicopter, SMNI sa campaign ni Junior. In the end, siya pa tinuklaw. Let this be a lesson, mga kids. Maganda yan. Isipin mo ito. Alam ko yung lugar na yan eh. Kasama ni Pastor Kibuloy si BBM. Yung nasa baba, sa your lower left ng picture,
Yan yung hangar. Sa likod po yan, kung saan, ang likod din yan, airport na. Andyan yung mga jet plane, helicopter, mga big bike ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Yan. Nakita po namin yan in person. Pinakita sa amin, hindi tinago. Andyan sila. Pinagamit yan ni Pastor Kibuloy kay BBM. May magkausap sila. Sa katunayan, may mga pictures pa sa loob yan nakita namin. Ganyan po katraidor tong si BBM. Kaya ikaw, Tore, wag mong isipin na hindi ka ilalaglag ni BBM. Isipin mo kung ano ang laking naitulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos. And yet, nilaglag siya. Isipin mo, wala ka sa kalingkingan ng naitulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. Nilaglag pa siya. Tore, wala sa kalingkingan yung naitulong mo kay BBM. Pon ka lang. Ha? Pon. Utusan ka lang niya. Eto, sila Pastor Kibuloy, malaki talaga na itulong. Si BP Sara, ang laki ng naitulong kay BBM. Trinaydor pa. Malaki ha. Si BBM hindi magiging presidente yan if not for Vice President Sara Duterte. Yung tatay nila, ang laki ng naitulong ni PRRD. Anong ginawa? Kinidnap, pinadala sa Netherlands. Ang laki ng pakinabang ni BBM. Even the whole family, ang laki ng pakinabang kay Tatay Digo. Anong sinukli? Kinidnap. Anong sinukli kay Pastor Kibuloy? Pinakulong. Anong sinukli kay BP Sara? Pina-impeach. Ano pang sinukli kay Pastor Kibuloy? Ginugurgur ang SMNI. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Ganyang katraidor tong tao na ito. Ngayon, Tore, tingin mo nakasandal ka sa pader ngayon? Ngayon pa lang, mag-open ka na ng offshore accounts. Kasi lulubog at lulubog din to si BBM. Wala namang taong forever eh. Wala. Wala akong nakita hanggang ngayon buhay pa. Mamamatay at mamamatay din yan. Parehas natin lahat. Lahat ng empire bumagsak. Hindi forever to. Hindi natin alam. Baka nga, ewan. Pagbagsak nito, bagsak ka, Tore. Kaya wag mo isiping hindi ka iiwan nito. Katanga mo na lang. Yung pinakain nito ng ensimadang, yung mga vloggers niya pinakain lang ng ensimada samantalang yung media naka-buffet. Akala nyo tatanawin ng utang na loob niya sa inyo? Hello. Wala kayo sa kalingkingan na natulong ng Duterte at ng Pastor Kibuloy dyan. Ganyan po katindi ang tao na yan. So gumising kayo. Ewan ko ba naman ano. But anyway, Pastor Kibuloy naman, wala naman to hindi naman to naghihiganti. No, napakabait na tao ni Pastor Kibuloy sa aking pagkakilala. Tulong pa rin siya ng tulong. Considering. Kaya nga alam nyo kung ba't ginigipit to si Pastor Kibuloy at ang SMNI? Kasi alam niya malaki ang matutulong sa Duterte, sa Team Duterte. So kung alam ni BBM na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa Duterte at sa Team Duterte, ibig sabihin natulungan siya. Nagigets nyo? Kaya nga ginigipit eh. Alam niya yung capacity ni Pastor Kibuloy. And yet nilaglag. Ikaw pa. Gumising ka ha? Gumising ka. Gising. Alam niya, ulitin ko, alam niya ang capacity ni Pastor Kibuloy. Alam niya ang capacity ni BP Sara. Nilaglag pa rin.